mga kalalakihan sa Batangas na hindi di umano tinatablan ng bala dahil lang sa suot nilang pulang sinturon at lalo pa raw lumalakas ang kanilang kapangyarihan tuwing mahal na araw. Gaano kalakas ang iyong pananalig? Ang lalaking ito handang magpabaril dahil sa lakas daw ng kanyang pananampalataya. Hindi raw siya tatamaan ng bala? Sa video, makikita ang isang lalaki na may hawak na baril. Para patunayang may bala ito, itinutok niya ito sa lupa at ipinutok. At sunod na niyang inasinta ang kanyang target. Pero kahit anong gawin nilang kalabit sa gatilyo, di umano ang baril hindi pumuputok. Ang lalaki na tinatarget ng baril sa video, ang 34 anyos na si Ronald. Yun ang naging tradisyon ko tuwing mahal na araw. Nagiging panata ko na para mga tao matutong magdasal sa Panginoon. Alam mo yung mga tao ngayon, to is to believe. Si Ronald ang tinatawag na blessor o yung punong maestro ng kanilang samahan sa Batangas na kung tawagin, martir pulahan. At hindi raw basta-basta makakaanib sa kanilang grupo. Ang mga nais kasing maging miyembro, kailangang dumaan sa matinding pagsubok. Kung saan pinagtataga sa katawan gamit ang itak. Pinapatunayan ko sa kanila na ito ay tunay. Lahat na po ng membro kasi dumaan kasi sa patalim. Taimtim munang dinasalan ni Ronald ang bagong miyembro at saka papahiran ito ng langis. Pagkatapos, sinimulan na ang itinuturing nilang pagbabasbas sa pamagitan ng pagtaga. Ang katawan ng bagong miyembro. Himala raw na wala man lang anumang gasgas o sugat. Welcome sa ating samahan sa Martir Pulahan. Nakaramdaman ko lang na hinihiwa ako. Ayan. Na parang alambre lang siya. Kayo po ba'y nakaramdam ng konting kaba? Hindi ko maiiwasan pero ang unang lapat at pangalawang lapat wala no. Ang nagbibigay daw sa kanila ng kakaibang kapangyarihan na hindi tablan ng bala at itak ang pula nilang sinturon na kung tawagin, bakos. Yun po ay magkakaroon siya ng kakayanan na makakaiwas sa kapahamakan tulad ng pampakunat sa katawan, sa balat, antay-patalim, antay-bala. Nasa sayo na po yan, kung yan ipagpatitibay mo, idadaan mo siya sa ayuno. Kung paano mo siya gawin ng sakripisyo para magkaroon siya ng angkintaglay na bertud sa sarili mo. Ang bakos, gawa sa tinatawag nilang mutya ng kalikasan. Pinaghalo-halong suso, bato, ngipin ng kidlat daw at orasyon. At saka ibinalot sa pulang tela. Ilalagay na doon sa altar, then final blessing na ito ni Blessor. Kada miyembro, meron ding kwintas na gawa naman sa samut-saring uri ng kahoy na para raw maging mabisang pangontra sa anumang kapahamakan, kailangang dasalan sa loob ng 49 na araw. At ang talab ng bakos at kwintas, di umano, lumalakas tuwing sasapit ang Kwaresma. Parang din sa ating katawan yan, pag hindi tayo kumain, tayo naghihina. Ganun po din yan sa bakos, dasalan mo rin siya kung paano mo siya pinakain ng iyong katawan lupa. Taong 1999, nung itatag ni Ronald ang grupo niyang Martir Pulahan sa Basilan sa Mindanao. Dati raw siyang sundalo at ang mga agimat na ito raw ang nagligtas sa kanya sa mga hindi nila malilimutang engkwentro. Pero kinalaunan, tumiwalag si Ronald sa serbisyo. Mula Basilan, lumipat ng Batangas, kung saan na niya ipinagpatuloy ang itinayo niyang samahan. Iniisip namin na bumuo ng grupong ito upang kung sino man yung mga taong gustong mapalapit muli sa kalooban ng Diyos, ay amin silang iniuhubog. Si Ronald, meron din daw kakayahang manggamot.
Ipinamana raw kasi sa kanya ng kanyang mga ninuno ang isang libro na may mga nakaimprenta raw na Latin na panalangin. Ito ang kanyang libro na tinatawag niyang Lihim ng Karunungan. May kakayanan na magpapalayas ng masamang espiritu, magkaroon ng proteksyon tulad sa patalim, sa bala. Inaral ko at lagi kong dinadasalan araw-araw. Ang dasal na ito ang gamit nila sa panggagamot sa mga katulad ni Mary Ann na meron daw bukol sa matres. Yung una po, inisip ko rin na gagaling ba ako dito kasi ito pan-doktor po na sakit. Pero dahil nga po pandemic, mahirap po ang pumunta sa ospital. Nakaramdam na po ako ng kaginhawaan. Sa halip sa doktor ako lalapit, gumaling ako sa spiritual na panalangin. Karamihan kasi ma'am yung sapi tulad ng bato sa kidney, breast cancer. Sila po'y bumalik sa akin, nagpapasalamat. Pero ang rurok daw talaga ng pagpapatunay ng lalim ng kanilang debosyon sa samahan, ang pagpapabaril na si Ronald lang daw ang gumagawa. Yun napatunayan ko rin sa aking sarili. Alam ko na po din ay magkakaroon siya ng bisa ang aking sakripisyo. Ang aking dinadalangin ay maiwas ako sa lahat ng uring kapahamakan tulad ng antibala. May gawa nga po yan ay may pamigil. Yung kapangyarihan, yung karunungang tagline namin, sinasabing may kontra sa bala. Kaya nga po kahit barilin, hindi ka pumutok, hindi tumalab yung tingga sa katawan niya. Ang leader ng grupong Martir Pulahan ng Batangas na si Ronald, meron daw bertud na taglay. Kahit daw kasi tutukan siya ng baril at kalabitin ang gatilyo nito. Ang baril, himala raw na hindi pumuputok. Alam mo ni mga tao ngayon, twist to believe, mas lalo silang humigpit ng panampalataya nila. Posible nga ba itong mangyari sa baril? Malamang naka-safety po yun. Meron po kasi trigger mechanism and safety picture yung mga firearms. Kaya pag kinalabit, hindi pumuputok. Ang isang cause pa kung bakit hindi siya makalabit, pwedeng nag-malfunction yung barrel, nagja-jam. Siguro yung ginamit nila, not drill gun. Kita nyo naman, pinutok muna bago tinisting sa akin. Siyempre, totoo kasi pinatpatok, pumutok eh. Na-witness ng dalawang mata na live bullet yung ipinasok. Ayon naman sa isang physicist, ang ginagawang orasyon sa mga bagong miyembro kung saan walang naiiwang sugat sa pagtaga, meron din daw paliwanag. Posibleng hindi ganun katalas ang itak. Pangalawa is posibleng hindi enough yung puwersa. Kasi kahit na diinan mo, it doesn't mean na enough yung puwersa para makahiwa ng balat. Makikita natin na nilagyan ng oil ang balat. Ang oil ay epektibo na nakakapag-reduce ng friction. Ngayon, pag ginamit natin ang itak sa balat na may oil, alam natin na reduce na ang friction nito at hindi ito ganung masusugatan. Maniwala, ang hindi ay hindi. Ito nasa kalawang kaisipan nila. Bago dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas, meron tayong mga folk beliefs sa mga espiritu. Ang kabuluhan nito ay yung psychological benefit. Kung ikaw halimbawa ay may kalaban, nakakababa ng stress, kapag alam mong meron kang agimat na puprotektahan ka. Kung talagang naipuprove nila at ginagamit nila sa mabuti, wala naman ako nakikitang masama doon. Ngayong nagsimula na ang Kwaresma, magandang pagkakataon ito para bisitahin at palalimin pa ang ating pananampalataya. Para kasahan man o tutukan tayo ng mga problema, hindi tayo tatablan ng takot.